Hallelujah, 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 Hallelujah. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit hindi hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kulang pa ba? Yan ang nais sabihin ng ating ebanghelyo ngayon. Kulang pa ba? Kulang pa ba ang mga nakita nila? Kulang pa ba ang mga milagrong ginawa ni Jesus sa harapan nila para sila ay manalig sa Kanya? Kulang pa ba? Minsan sa buhay din natin bilang Kristiyano, parang ganun din tayo. Kulang pa ba? Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi mo pa ba nagigets? Kaya sinabi ni Jesus sa mga kausap niya, napakasama ng lahing ito. Naghahanap kayo ng tanda. Kulang pa ba? Kulang pa ba ang mga nakita ninyo? Kulang pa ba na mga abulag ay nakakita? Kulang pa ba ang mga bingi ay nakarinig? Kulang pa ba ang mga buhay, ang mga patay ay nabuhay? Kulang pa ba na ang mabuting balita ay ipinahayag sa mga mahihirap? Kulang pa ba? Ano pa ba dapat gawin ni Jesus para manalig ka sa Kanya? Etong din sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Kaya sinasabi niya, ang reyna ng timog, narinig lamang niya ang balita tungkol sa karunungan ni Solomon. Anong ginawa niya? Dinayo niya si Solomon para makita niya ang tanyag na kahusayan at katalinuhan ni Solomon. Ang mga taga-Ninive, sabi ni Jesus, sa isang pahayag lamang ni Jonas, naniwala sila agad. Ano pa ba ang kulang? Maganda para sa atin, no, bilang Kristiyano, ano pa ba ang kulang? Para buong puso tayong manalig kay Jesus. Naririnig natin ang Kanyang salita. Tinatanggap natin si Jesus sa Eucharistia. Ano pa ba ang dapat gawin ni Jesus para buong puso kang manalig sa Kanya? At ang pananalig natin kay Jesus, hindi lamang ho sa bibig.
kundi sa ating pagbabago ng buhay, doon mo makikita ang isang tunay na nananalig kay Jesus. Sa ating pagtalikod sa kasalanan, sa ating pagsisikap ng pagbabago ng buhay, doon mo makikita ang taong tunay na nananalig kay Jesus. Ano pa ba ang dapat gawin ni Jesus? Kulang pa ba? Kaya magandang imbitasyon sa atin, sa paglalakbay natin bilang Kristiyano, pinakita sa atin ni Jesus ang lahat. Buong puso siya nagpakilala sa atin. Itinuro sa atin ang daan patungo sa Ama. Ang kailangan natin gawin ay maniwala at manalig sa Kanya. At ang pagtalikod natin sa kasamaan ay ang pagsisimula ng paglalakbay natin kasama si Jesus. Ang pagyakap natin sa Kanyang salita, ang simula ng paglalakbay natin kasama si Jesus patungo sa Ama. Kaya magandang imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Sa salita ng Diyos, binubuksan ni Jesus ang lahat para sa atin. Si Jesus ang kaganapan ng pagpapakita at pagpapakilala ng Diyos para sa atin. Jesus, who is the fullness of the revelation of the Father to us, invites us to walk with Him towards a renewed life. Iniimbitahan tayo, manalig sa Kanya, sumunod sa Kanya, makilakbay kasama Siya, tungo sa pagbabago ng buhay, tungo sa buhay na nagtatalaga ng sarili sa Diyos, tungo sa buhay na nagmamahal ng lubos sa Diyos. Amen.